with all sincerity. Serving the Lord with all sincerity. Amen? Amen? So, kailangan po natin yung personal reflection about the importance of genuine or genuine services. Kailangan po natin ito. Personal reflection about the importance of genuine or genuine services to our loving God. Amen? Amen? Ay kung hindi tayo magbigay ng genuine o totoong paglilingkod sa Diyos, mayroong itong highlight nga delikado mangyari sa buhay natin. Highlighting the dangers of superficial acts of worship. Hindi tama nga pagsamba. Kaya mayroong danger, may dangerous. May mga bagay-bagay na darating sa buhay natin na hindi po dapat mangyari sa buhay natin. Amen ba? Everybody serves the Lord. Ngayon, basahin natin ang ating scripture. 2 Corinthians chapter 1 verse 12. 2 Corinthians chapter 1 verse 12. Praise Lord. Sa aklat ng ikalawang Korinto, Kabanata 1, ang talata ay 12. Sapagkat ang aming pagmamapuri ay ito, ang pagpapatotoo ng aming budhi ayon sa kabanalan at pagtatapat sa Diyos, hindi ayon sa karunungan ng laman, kundi sa biyaya ng Diyos, na kami nag-uugali na gayon sa sanglibutan at lalong sagana pa nga sa inyo. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. For our boast is this. Ang apin daw pagmamataas, ang aming mga puri, ang aming kagalakan ay ganito. Na the testimony of our conscience that in simplicity and godly sincerity, not by earthly wisdom, but by the grace of God, we have conducted ourselves in the Word, and especially towards you. Palakpakan natin yung Panginoon. For our rejoicing is this, the testimony of our conscience that in simplicity, simple lang, and gladly and godly sincerity, not with fleshly wisdom, hindi makalimutan ng mga karunungan, but by the grace of God, sa habag lamang ng ating Panginoon. We have had our conversation in the Word, and more abundantly to you, Word. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, ito po ang binasa natin sa Biblia. Sabi ni Pablo, ang aming kagalakan, ang aking pagmamalaki, kundi ang aming testimony sa ating konsensya, that in simplicity, simple lang, and godly sincerity, makadiyos nga maging sincero. Amen. Not in fleshly wisdom. Hindi po dahil sa karunungan ng sanlibutan, kundi sa pamagitan ng grasya ng Diyos lamang. Yang ating pinag-usapan dito, hindi po na pinag-usapan sa libutan, kundi more abundantly to you, Lord. Kundi ito especially para sa inyo, mga kapatiran. Pinapakita namin sa iyong sinseridad. Amen? Malakpakan natin ang Diyos. Itong ating tema. The service to God requires a heart that is fully committed and honest, free from hypocrisy and self-service motives. Ito pinakatima natin. Ang paglilingkod sa Diyos, serbisyo sa Diyos ay nangailangan ng puso nga puno ganap, nga tumutuon lamang doon, para doon, and honest, matapat, malaya sa pagpaimbabaw o kayabangan, and self-service motive. Para bang nagpapakitang tao lamang sa kanyang motibo, nga para siya po'y sabihin sincero at siya sabihin niya tapat. Kundi iya po ay serbisyo sa Diyos
nga kailangan galing sa puso. Amen ba? True service to God, totoong serbisyo, totoong paglilingkod sa Diyos, nangangailangan ng puso. Puso ito po ay ganap, the heart that is fully committed and honest, free from hypocrisy and self-service motive. Tandaan po natin, mga minamahal. Puso na ganap, totoo, at committed, pinaglaanan at nakatuon lamang doon, and honest, tapat, sincero, nga malayo sa pagpaimbabaw. Hypocrisy, meaning yung may kayabangan, hypocrisy, and self-service motive. Hindi po para lang sariling serbisyo nga may motibo na para tayo nagpapakitang tao. Naintindihan nyo ba? Amen? Amen? Ito mong kabuuhan ito. Nga understanding that sincerity in service. Nga dapat malaman natin ano bang katapatan ng paglilingkod. Ha? Sincerity defined as genuine, heartfelt devotion, not just outward action. Ang sinceridad, ang definition ng sincerity is as genuine, original. Amen? Amen. Kung sa Amerikano, genuine. Kung sa English, sa England ay genuine. Heartfelt devotion, taos-puso. Devotion, paglilingkod, pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagsagawa nating trabaho para sa ating Panginoon. Galing sa puso ito. Taos-puso, genuine na pagserbisyo, hindi sa panglabas lamang ng ating mga ginagawa. Amen ba? Not just outward action. Ano ibig sabihin ng outward action? Kasi yung tao na minsan minsan nagawalis, pero nagpapakita ang tao lang. Para sabihin, oy, masipag. Matapat, sincero. Pero bantay sa lakay pala. Pag wala nang nagkitingin sa kanya, aalis na siya. Kaya sabi dito sa unang meaning, may danger na hindi po totoong pagsamba, pagpupuri, devotion ang ating sagawa. Kaya sabi dito, hindi po not in earthly wisdom, but by the grace of God, we have conducted ourselves in the word and real spiritually toward you. Hindi po to. Para hindi po pakitang tao. Not in hypocrisy or self-motive service. Hindi po nagserbisyo ka, naglingkod, para lamang anong klase motibo mo para mapakitang tao ka. So ang sinceridad, meaning, is sincerity defined as genuine, heartfelt devotion. Not just outward action. Pag dito ka sa sambahan, dito mo ipakita ang iyong genuine, tunay, totoo, free from hypocrisy, not in eye service, genuine, heartfelt devotion, yung totoong pagpupuri, totoong pagsamba, totoong pagbibigay ng testimony, totoong pag-awit, totoong pagkanta, totoong kapuspusan. Genuine, heartfelt devotion. Kay Diyos nakikita ng ating puso, mga minamahal. Nakikita ng Diyos yung puso natin. Kung hindi galing sa puso mo yung genuine, yung taos puso mong devotion sa Diyos pagsamba, ikaw lang din ang mapahamak.
Kaya maraming salamat sa mga patutuon nyo nga sa ating pagkukulang, sa ating napabayaan ako minsan ng sinseridad, pagsagawa ng ating genuine heartfelt devotion to God, pinapalahanan tayo ng Diyos. Amen? May darating sa atin na mga paalala. Yung mga paalaala, admonizing, paalaala ng Diyos, para hindi natin makalimutan yung ating sinseridad, taos pusong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? Kaya maraming salamat sa Panginoon. Siya palagi nagpapaalala sa atin. Pag malihis na tayo ng landas, nagkukulang na tayo, mayroong mga papaalaala ang Diyos sa atin. Salamat pag pinapaalalahanan ka. Salamat pag kinukuri ka. Salamat pag tinutuwid ka ng ating Panginoon. Salamat may mga paalaala, may mga chastisement. Anong chastisement? Mga palo, mga paalaala para ma-examine natin. Ma-examine natin yung sarili. Kaya sabi dito, examining our heart. Magkaroon ka ng self-reflection. Self-reflection ba? Alalahanin mo, i-reflect mo ang sarili mo. Amen? Amen? Kung kita ba nakasunod pa sa Diyos, hindi. Naging honest ba tayo sa Panginoon sa ating mga ginagawa? For serving? Kaya ma-identify mo sa bisan saan nga lugar. Nga ikaw ba sincere pa rin? Upang hindi ka magkaroon ng pagkukulang sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? Encouraging to honest assess their motivation for serving, identifying areas where sincerity might be lacking. Palagi natin magkaroon tayo ng self-reflection. Examining our heart. Kaya sabi dito, sa puso kasi galing to eh. Service to God, the true service to God requires a heart that is fully committed and honest, free from hypocrisy and self-service motive. Definition of sincerity is a genuine, heartfelt devotion. Genuine, heartfelt devotion. Yung talagang taos-pusong sincero, genuine nga puso, nga pagsagawa, pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. How to devote ourselves. How to devote our faith in serving the Lord. Hindi po sa panglabas lamang ng mga gawa. Not just outward action, but inward. Nakikita ng Diyos po yan. Kaya hanggang ngayon, pinangawakan pa rin tayo ng Diyos. Amen? Kaya tayong Kristiyano, minsan, sabi nga sa kasabihan, we're just only human, sometimes we forget. Amen ba? We're just only human, sometimes we forget. Tao lang tayo, minsan makalimutan natin. Nakakalimot tayo. Kaysa mawili na lang tayo sa mga bagay-bagay sa sanlibutan. Kaya that's why ang Diyos nagpapaalaala sa atin. The Lord reminding us. Hindi tayo maka-remind, maka-examine natin puso, but the Lord always reminding us. Mahal tayo ng ating Panginoon. Ayaw ng Panginoon, yung trabaho natin, yung sisi natin mawala sa Diyos. Kailangan yung panatili, yung galing sa puso nating paglilingkod, serbisyo, pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ayaw niya mapalayo tayo sa Kanya. Ayaw niya mapahabag tayo. Ayaw ng Diyos. Kaya maraming salamat dahil yung prayer ng ating beloved parents, the Lord, na natili pa rin sa atin. Naka-built-in pa rin yung prayer nila sa church ito. Hindi mawala. Because their sacrifices, their prayer, mga minamahal, it is an everlasting remembrance. Hindi po makalimutan, hindi mawala. Nanatili pa rin sa atin. That's why ang Diyos kasama pa rin natin. Wherever we are, wherever we go, the Lord is with us. Pangako ng Diyos, I will never leave thee, nor forsake thee. I will never fail thee. I will go before you, and I always there. Samahan tayo ng ating mahal na Panginoon. Napakabait ng ating Panginoon. Although minsan, nakakalimutan na natin. Nakakalimutan tayo. Because you're so busy.
Busy na tayo sa mga transaksyon. Busy tayo sa ating mga trabaho. Busy tayo sa ating mga negosyo. Busy tayo sa ating mga pag-eskwela. Kuminsan nakahalubilo na natin iba-ibang klaseng tao, mga sanlibutan, mga minamahal. Kaya minsan napapalaanan tayo ng Diyos. Maraming salamat sa Diyos na buhay na nagpapalaala sa atin. Basta importante, sabi dito, katulad ng example, yung mga danger na mangyari sa buhay natin pag nakulangan na tayo sa sinseridad. May example sila katulad ng exhortation na itong beloved Captain Nick. Isa ito kay example na the story of Ananias and Sapphira. Sa Acts chapter 5 verse 11, ito po ang ginatawag na the highlights of negative consequences of deceitful service. The highlight of negative consequences of deceitful service. Highlight ito. Malaking bagay. Negative. Mali. Nga pangyayari sa buhay. Consequences or deceitful service. Ano deceitful? Daya. Deceit. Masama. Mali. Deceitful service. Mali. Daya. Nga paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Di ba kayo magka-amen? Di ba? I-relay ko lang ulit. Sincero sila. Makinig ka, sincero silang mag-asawa. Lumapit kay Pedro ng Apostoles na naging first pastor nila in the early church. Pedro, may lupa kaming ibibinta, ibaligya. Ang halin, yung presyo na mabili, ay ibigay namin lahat sa inyo. Kaya sa unang Panday Church, all things common, lahat ng bagay, ari-arian binibinta nila at ang lahat na pira binibigay sa inarimit nito at the apostles' feet. Binigay na sa lilalatag nila sa paanan ng apostoles. Ang apostoles, naging pastor nila, yun ang maganotok all things common. Ibig sabihin, kung sa Bisaya, maapod-apuran ang bawat pinanglanon sa iglesia. To distribute the necessity of the church. Aron madistributan ang lahat ng pangailangan ng iglesia. Nakikinig ba kayo? So, anong nangyari? Nung nabinta na yung lupa, doon na pumasok yung kaaway. Tandaan natin, yung kaaway pumapasok pag lalo na pag-usapan yung pira. Amen? Money, glory, fame, papasok yung kaaway dyan. Ulitin ko, money, glory, and fame. Pira, luwalatiin ka, biliban ka, fame, maging kilala ka, maging bantugiro ka, papasok ang kaaway. Papasok ang kaaway. Nang lumapit lang kay Pedro, una si Ananias. Pedro, ito na yung natira naming pera. Bininta sa aming lupa. Yung mga pastor, preacher, apostles, may mga discerning spirit po yon. May discerning spirit. Mababasa nila ang bawat puso ng tao kung nagsasabing totoo, hindi. Kung may nagawa kasalanan o hindi. Sa habagan ng Diyos. Mali-discern namin. Mababasa ko. Hindi naman sa pagmayabang. Because of the anointing of the Holy Spirit. Lumapit sa niya, Pedro, ito na. Anong sabi ni Pedro? Ananias, bakit pinahintulutan niyo niyang demonyo ay tutukso sa inyo? Ngayon ang dahilan, gagawa kayo ng limbong, daya, magkakasala kayo sa banal na Espiritu. Nangako kayo hindi sa tao, kundi sa Diyos. Amen. Ginagamit lang yung mga ating mga pastor, beloved children, kami nga mga preacher.
Nalaala nyo, nung pag-exhort ko sa Manila sa 50th, nalala nyo kung ang nakapanood o nandun, sinabihan ako sa info, Brother Andy, sabihin mo to. Kasi meron dyan nagpapanggap. May uniforme sila sa adult choir, may uniforme sila sa finest choir, may sarili silang offering cloth. Kasi maraming tao Pag-giving na, bibihis sila. Magaganon din sila. Iikot sila sa kapatiran. Yung kapatiran walang alam, hulog ng tesperila. Kala, asirasyon. Hindi lang pagdating sa ulahan, magbibihis. Bibilangin ng grabing pera nila. Grabing racket, grabing deceit, grabing pangdaya. Kaya ngayon, kaysa naman natin ng kaaway, hindi nila alam. Kaya in-announce po natin, mahal na mahal, pag may lumapit sa inyong offering cloth, na wala dito sa inyong kwilyo, natatak na logo ng Diyos Bukosid nga, reflectorize, mag-reflect man, huwag kayong maghulog ng testimony dyan, kaya man, pike yan. Hindi totoong mga asas, membro ng Diyos Bukosid. Mapalakpakan ba natin ng Panginoon? Kahit inside the church, may ginagamit ng kaaway. Makinig kayo. Nangyari sa early church. Sabi dito, ito pinaka-highlights ito, tandaan nyo, mga minamahal. May mga negative consequences, negatibo nga mga pangyayari nga magkaroon ng deceitful service. Mali pangdaya nga paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? Ganon din nangyari sa early church. Kaya paalaala lang ito. Para magkaroon tayo ng genuine, heartfelt devotion and service to our loving God. Palakpakan po natin, Panginoon. Alam mo, marami na nga nangyari sa atin dito Huwag mo ipadala kahit sino ang testimony mo, hindi mo trusted. Huwag mo ibigay kung sino lang bibigyan mo, hindi sila authorized. Kailangan tatanggap ng testimony yung authorized by the church. Trusted by the church. Kasi pag magbigay ka doon, hindi trusted, hindi naman talaga authorized, baka ibubulsa, hindi i-remit. So, yan ang deceitful service. Papasok yung kaaway. Nakapasok na nga. Huwag ka mag-trust kaagad, although nagsasabi silang brother o sister. Meron naman kayong mga leader sa church. Why? Don't hesitate to ask us, to get counsel for us. Magtanong kayo para magisigurado nyo kung ito ba yung mga legit, totoo ba, authorized sila to transact business within you. Mga mangutang, manginom ng pera, lahat. Ito'y leksyon para sa ating lahat. Amen? Amen. Pila lang, mag-text kayo sa akin, mag-message ko, Yande. Authorize ba ito? May kapatiran sa Tubuan, Maguindanao, sa Davao sa nagpa-process para papuntang abroad. Grabe yung pagpapala, sunod-sunod, Kuya, may ticket na ko, pamanila na ko. Kuya, magtanong lang ako sa iyo. May liikot dito nga adult choir. Nagpapapirma, pinapapirma kami. Nakasulat doon. Nasabi niya, papirmahin sila kay para sila makatanggap ng pira. Sabi ko, huwag kayo basta-basta pipirma sa with regards to money. Kay base mamaya, pag pirma mo doon, iba pala yung motibo na yon. Self-service motive. Kaya nga Kuya, natatanong ako sa iyo, kaya huwag ka magpirma. Kaya delikado yan. Kaya mag-ingat kayo dito sa nagpapapirma-pirma. Tanungin nyo muna ako kung sino nagpapapirma at anong pinipirmahan nyo. Lalo blanco nga papel. Yun ang papasok yung deceitful service. Loko, pangdaya nga paglilingkod sa ating Panginoon. Kunwari, to help you. Kunwari, tulungan ka. Yung salitang kunwari, hypocrisy yan.
hypocrisy yan. Kaya, the true service to God requires a heart that is fully, totoo, ganap, truly committed, sincero na katuon, honest, dapat, sincero, free, away from hypocrisy, kayabangan, pagpimbaga, imbabaw at pangluluko, and self-service motive. Amen ba? Amen ba? Kaya nangyari, before kayo magpa-counsel, nadaya na kayo. Hindi na natin mabawi yon. Amen ba? Masyado kayong tahimik. Hindi kayo makapalakpak. Hindi kayo maka-amen. Hindi kayo makasigaw ng praise the Lord. Yun ang Kristiyano. Yung attitude ng tunay na Kristiyano. A willingness to humble oneself and prioritize God's will above personal desire. Ang ugali ng totoong Kristiyano, ito. A willingness to humble oneself. Tapos puso, willing siya magpakumbaba sa kanyang sarili. At i-prioritize, unahin ang kalooban ng Diyos palagi. Above all, unahin ang kalooban ng Diyos than personal desire. Personal desire, pang sarili mong desire po yon. Ang attitudes ng tunay Kristiyano, tandaan nyo to, a willingness to humble oneself and prioritize God's will above personal desire. Kaya makita nyo parang personal desire na hindi nakalooban ng Diyos, hindi po yan galing sa Diyos. Kaya yung galing ng Kristiyano, mapagpakumbaba, willing, bukas ang puso, na siya magpakumbaba kanyang sarili at ginauna niya palagi ang kalooban ng Diyos sundin, labaw sa lahat sa iyang personal nga desire. Ang totoong Kristiyano, kahit wala siya, basta ang kapatiran makinabang. Amen. Pero kung siyang makinabang, wala kayo, yun, sabi dito, personal desire. Dapat ang totoong Kristiyano ugali niya ay i-prioritize niya ang God's will above his personal desire. To help you, to help the church, to establish the church, to build the church, to help the problem of the church financially, emotionally, spiritually. Yun po, hindi yung personal desire niya. Kaya mag-ingat. Marami dyan sa likod, nag-uusap-usap. Puro ang pinag-usapan, transaction, magpirmahan, ginto, ano na lang ang klaseng ginto, royan, copper, gold, uranium, ano pa na, ano pa yon? Parang nawala na yung taklubo eh. Nawala na yung taklubo. Parang may bago naman karoon, lata na. Bibinta na lang ng lata. Amen. Buti pa si Buddy Robert, mangumpay ng kambing. Imbis kunin yung mga sagbot, may dala na siya nga panit ng saging. Kainin gapo ng kanding yon. May dala nga mga karton. May dala nga mga ano na lang pinagbabasura niya. Mabuti pa yung kaysa mangluloko. Amen. Malinis pa na nga trabaho. Ipunin yan lahat na karton, ng basura siya, lahat ng karton, ipunin ni Brad Robert, mga lata, mga plastic, o dali niya doon sa anong tawag yan? Ha? Junk shop. O, kahit manggano lang, malinis na trabaho. Kaysa magpapirma ka dito, pangakuan mong kapatiran para makapira ka, ikaw lang ang pangakuan. Kunwari, tulungan ka, pagbigay mo ng pira, sabi, hey, salamat, pinagpala ko marami akong pira.
ikaw ngayon ang iiyak. Siya ang tumatawa. That is deceitful service in the church. Pangluloko nga serbisyo. Kaya tandaan nyo mga minamahal, be wise. Kaya ang attitude ng totoong Kristiyano, a willingness to humble oneself and prioritize God's will above personal desire. I-apply mo ang panampalataya mo sa mamagitan ng practical acts of kindness. Ito, your action, you applying your faith through practical acts, yung mga practical na trabaho of kindness. Itong totoong Kristiyano. Practical act of kindness. Anong kindness? Kabutihan. Amen? Kabutihan yung kindness, your kindness. Kindness ka, you're so kind to your fellow Christian. Matulungin ka, mahabagin ka. Ikaw ang tumutulong. Nagsiservisyo kang totoo, nagbibigay ka, walang bayad. Bigay mo lang. That is kindness. Applying faith through practical acts of kindness. Then, generosity. Mapagbigay ka. Kung sa ilang gumaaluan ka, bukas palad ka, tumutulong ka, nagbibigay ka. Lalo sa Panginoon. And obedience. Yung pagsunod. Pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa patakaran sa iglesia. Yan po ang totoong action, trabaho, attitude ng tunay na Kristiyano. Totoong serbisyo yan. Walang halong pakunwari, walang halong paimbabaw, walang halong kayabangan. Hindi pakitang tao, kundi heartfelt. Galing genuine heartfelt. Sincerity as genuine heartfelt devotion. Not just outward action. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya napakasimple lang mensahe ko sa inyo. Palagi natin eksamino natin puso, mga minamahal. Huwag tayong makalimot. Kaya napaka-importante ang pagpupuri. Sabi ka na ni Mr. Ching, importante ang pagpupuri. Na-realize sila, ipalalahanan sila. Na-realize nila na by means sa pagpupuri, proteksyonan ka ng Diyos. Palakasin ka ng Panginoon. Di ka bigyan ng problema, karamdaman, lalo mag-flow ang blessing, pagpapala. Tandaan nyo ito, mga minamahal. Ako mismo, bago pa kong manggagawa, sabi ng malapasor sa akin, Brother Andy, huwag mong kalimutan. Before you go, hindi pwede nga wala kang puri. 2 oras sa oras, kung emergency, before you go, aalis man ka. Dahil sabi ng pastor, no praise, no rain. Walang pagpupuri, walang ulan papatak. Ang rain sa Biblia, blessing yan. Walang shower of blessing, bababa galing sa langit, ibigay sa iyo kung hindi ka nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Gaano man natin ka-busy sa mga trabaho natin, hindi pwede, bababa ka, aalis ka sa tahanan mo, wala kang puri. Kaya, gagawa ka ng schedule mo sa imong oras, paano nyo purihin ang Diyos. Kaya ang pagpupuri sa Panginoon, yan ang sign ng genuine heartfelt devotion to God. Sincerity sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Then palagi mo gina-acknowledge first ang ating Panginoon. Yung itong na the priority, our priority is to do God's will above for our personal desire. Unahin palagi natin ang ating Panginoon. Just simply, purihin mo ang Diyos gano'ng kabisi, 30 minutes, 1 hour, 45 minutes, 2 hours, depende sa iyong schedule. Basta ayaw umalis, pupunta sa iyong trabaho, sisulahan sa mga transaction na wala kang pagpupuri sa Panginoon. Kasi pinupuri mo siya, sabi ng Biblia, acknowledge Him first, and He shall direct thy path. Ang pagpupuri, ina-acknowledge mo una ang Panginoon at siya mag-direct ng lahat mong lakad. And He shall direct thy path. Hindi ka maligaw, walang mangyari sa iyo.
Because you acknowledge Him first by means sa pagpupuri, panalangin, pagluwalhati, pagsamba sa Diyos. Sabi niya, and I will direct thy path. I-direct ko, i-guide ko ang imong daanan. Lahat, samahan ka ng Diyos, pangunahan ka ng Diyos. Lahat yan, una ni total. That is the genuine, heartfelt devotion, sincerity in service the Lord. Pag ginawa natin yan, and He shall direct thy path. Amen. Mga minamahal, kami, open kami sa inyo. Bilang iyong nanguna, kumbaga pastor, we are the shepherd sa mga karniro. Unang malapastor, beloved children. Kaya dito sa CDO, kami ang iyong shepherd. To serve you, to care you, to care for you, to admonish you, to teach you, to pray for you, to counsel you. Huwag kayo mahiya sa amin. Any time of the day. Pag mayroon ka mong problema, please, call me. Chat me. Kaya obligasyon namin yan. Yan ang genuine, taos-pusong serbisyo. Isang araw, may tumawag sa akin. Grabe nang tinawagan niya, busy ko. Tawag na tawag pa rin siya. Nung sinagot ko na, alam mo, napaka-importante pala. So kung sino to? Taga-Jinsan, mabuhay, napakalayo pala. Kapatid daw siya ng isang part-time natin si Richard Pusa. Kuya, yung asawa kanina pa naglilibor, ilang oras na. Hindi makalabas yung bibi. Hirap na yung asawa niya. Tumawang ng sinagot ko na. Sabi ko, ibigay mo sa beloved wife mo yung cellphone mo. Grabe yung ano ng asawa niya. Grabe na. Grabe ng hiyaw niya. O nga ako. Hallelujah, hallelujah. Grabe na. Kaya hirap na siya. Sabi naman ng mananabang, sige, utong pa. Hallelujah. Sabi ko, sige, magsisikasis. Mag-pray tayo. Blebidas mo, lapit kayo. So nadalangin namin, beloved parents in the Lord. Lord, patawarin mo sila. Anong pagkukulang na, forgive them, Lord. Give them second chance. Maawa ka sila, mga anak mo sila, Lord. So na dahil Pastor, palabas yung bibing normal. Tulungan mo siya, palakasin mo siya. Sa pangalan, in Jesus' name. Sabi ko, sumigaw kasi. Hallelujah, 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 hallelujah. Graming sinigawan. Sigaw rin yung mananamang. Tumutulong din yung mananamang. Hallelujah, hallelujah. Sabi ko, lalabas na yan sa pangalan ni Jesus. Binaba ko ng cellphone. After 5 minutes, tumawag na naman siya. Kuya, maraming salamat. Sabi ko sa Panginoon. Pagkatapos ng prayer, lumabas yung bata. Normal. Palakpakan po natin, Diyos. Maminamahal, sino naman tayo? Dahil sa unang prayer ng beloved parents sa Lord, bilang kami nataasan, hindi kami karapat-dapat. By His mercy, our prayer rests in the throne of the grace of God. So dalangin naman ng pastor, pinapakinggan niya ang ating mga panalangin. Kaya ang may shepherd, may pastor, may nangunguna, araw-araw nagpupuri, mga beloved workers, princes, manggagawa. Kaya hindi kami magpuri araw-araw, lahat kayo, walang proteksyon. Yan ang trabaho ng mga manggagawa. Kaya mahalin nyo yung mga manggagawa. Ibigin nyo yung mga manggagawa. Unawain nyo yung mga manggagawa. Lahat kami may iba-ibang kasing kahinaan. Kaya tagsumikap kami. Pwede namin tinutulit ang aming kahinaan. Tao lang din kami. Nagsumikap kami. Kaya, magbigay kayo. Para may pagkain sa Passion House. May pangbayad sa ilaw, pambayad sa tubig, maintenance sa sasakyan. Lahat, napakaraming gastusan dito, side by side. Grabe. Halos bakalbo ka na sa mga problema. But, buhay ang Diyos.
Purihin lang natin siya, hindi tayo pinabayaan. Until now, na-survive pa rin tayo. Because the God that we serve is a miracle God. And is a more than enough God. Kaya pinagpapala kayo. Sinadalangin ng prayers the Lord, mamanggagawa, upang kayong gagamitin financially to provide all the provision of the church. Kaya namunawaan nyo, magkaroon kayo ng genuine, heartfelt devotion, sincerity in serving the Lord. Upang kayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Kaya hindi ka mo sumunod, maging katulad tayo ni Ananias at Sapphira. Last, nag-GMYC service, special service, beloved tit, sa dako ng Lucena City. May isang kapatiran si Father Prudencio. Malaking testimony ito. Matagal na sa Kristiyano. Matagal na siya naglilingkod, service the Lord. Pero pag sumamba siya, sumasamba siya, walang absent. Pero sa loob ng sambahan, wala siyang pakialam. Walang pumapasok sa isipan niya ng mga patotoo. Walang pumapasok ng mga mensahe. Wala siyang pakialam. Wala daw pumapasok. Kahit presensya wala. Sumasamba siya. Makinig kayo. May sumasamba nga hindi sincero. Amen. Iba yung church goer, iba yung church member. Pang church goer ka lang, simba-simba ka lang. You go with the music. Pero kung church member ka, membro ka ng katawan ni Kristo, talagang obligado ka maging sincero, maglingkod sa Panginoon. Binibila mo na membro ako ng iglesia, membro ako ng church, membro ako ng katawan ni Kristo. Kaya sincero, magbigay ka ng genuine, puso ng pag-devotion sa Diyos, pagpupuri. Anong nangyari? 2021, naputol ang lig niya. Ang kaliwang paa niya naputol. Naputol. Pinalitan ng artificial. Wala lang pa rin sa kanya. 2023, naputol naman yung right leg niya. Doon na, naalaala niya. Hindi na ako lalapit sa doktor. Lalapit na ako sa Diyos. Lord, patawarin mo ako. Maging sincero na ako. Malaking testimony, pero mali. Mayroong deceitful service doon. Nung una pa sana naputol yung kabilang paa niya, dapat naging sincero na siya. Wala pa rin sa kanya, pinabayan. Nang naputol yung dalawang paa, saka pa siya naging sincero, lumapit sa Diyos. Yan ang sinasabi niya, naging sincero ka man, huli na. Pero still, kinahabagan pa rin siya ng Diyos. Nung nag-inisisi siya, palingin siya may pira. Pinalitan naman. Surgery ang kanyang paa. Puro na dalawang paa niya, puro na artificial stainless. Pero sabi niyang hibala, nung lumapit na ako sa Diyos, nagbalik ako paging sincero. Sincero na ako magpuri, Lord. Sincero ako magbigay. Sincero na makinig. Lahat, gawin ko na sincero na ako. Imagine, after operation, 2 weeks lang, gumaling, lumabas sa ospital. Nag-testify siya, sabi niya, grabe, hindi pala natin mabiro ang Diyos natin sa Diyos mo kasi. Hindi pala natin biru-biruin ang ating paglingkod. Akala natin paglingkod-lingkod lang, simba-simba lang. Pag dito ka sa simba, hindi ka sincero, singilin ka pala ng Diyos. May darating sa iyong highlight danger sa buhay mo. Katulad na Ananias sa Sapphira. Hindi naging tapat, hindi naging ganap, hindi naging fully committed ang ilang puso. Hindi naging bangpakumbaba. Delikado. Kaya, mga minamahal, ito'y leksyon para sa ating lahat. Para walang darating na danger sa buhay natin. Please. Sabi dito, magkaroon tayo ng sincerity as genuine, heartfelt devotion sa ating mahal na Panginoon. A willingness to humble oneself and prioritize God's will above personal desire. Magkaroon tayo ng i-apply natin ating panampalataya through practical acts of kindness, generosity, and obedience. Pagsunod sa Diyos. Always,
examine our hearts. Examine our hearts. Magkaroon tayo ng self-reflection palagi. Magkaroon ka na ng pag-examine sa puso mo kung araw-araw, pagising mo, at before matulog sa gabi, pinupuri mo ang Panginoon. Kasi nagsusumamo ka. You always prioritize the Lord. Acknowledging Him first. Acknowledge Him first. And He shall direct thy path. Gano'n natin, mga minamahal. Huwag tayo magkumpiyansa upang walang ginger problema darating sa buhay natin. Amen ba? Naintindihan nyo ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Serving the Lord with all genuine, heartfelt devotion, sincero na paglilingkod sa Diyos. Huwag natin haluan ng hypocrisy. Huwag natin haluan ng kayabangan, paimbabaw, kundi sulit nga fully committed and honest, free from hypocrisy and self-service motive. Gawin natin, i-priority palagi natin ang pagsunod sa kaloob ng Diyos. Awitan natin Diyos, mga minamahal. Kailan pa tayo magserbisyo mga lagad na sincere? Kanusa pa tayo magserbisyo na sincero sa Diyos? Karuna. The Lord teach us how to do and prioritize His will. Magkaroon tayo ng genuine service, sincerity, and heartfelt devotion to our loving God. Taos puso, pagpupuri, pagserbisyo sa Diyos. With all sincerity of mind and heart and soul. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me, it's yours completely. I serve you only with all my heart. With all my heart, I want to love you more. and live my life. It's just to know you more. All that is in me, it's yours completely. I serve you only with all my heart. I So I place with you and bow before your throne. I give the this one Bayaw ka mo. to you Singgit ka rin. Pulisapin natin ngayon. Malinis ang puso rin. Magsubi ka. I bring my best to you. I lay it down. I want to love you. Live my life. It's time to know
your face before I shake your hand. To trust you know what's best for me when I don't understand. Yes, in every following obedience in every circumstance. With all my heart, I want to love you, Lord. And in my heart, there's to know you more than save me. It's with all my heart, with all my heart, I want to love you, Lord. And in my life, instead to know you all that save me is yours. Answer me only with all my heart. Answer me only with all my heart. Sing it now. Answer me only with all my heart. With all my heart, I will serve you, Lord. Hallelujah, Jesus. With all my heart, I will serve you sincerely. I will love you sincerely. Serving the Lord with all sincerity. The true service to God requires a heart that is fully committed and honest, free from hypocrisy and self-service motive. Sincerity as genuine, heartfelt devotion. Serving out of love for God. Willingness to humble ourselves and prioritize God's will above all our personal desire. Applying faith through practical act of kindness, generosity, and obedience. Always examine our heart. Para ma-identify natin kung saan man tayo naging sincero na hindi tayo magkulang. We need self-reflection palagi. I-prioritize natin ang kalooban ng masunod palagi above all our personal gain, desire. Kaya yung sa awit, with all our heart, I want to love you, Lord. And in my heart, I want to know you more. I serve you only with all my heart. Mga minamahal, Holy Supper man natin ngayon. Tingnan natin yung puso. Examine our heart. Isaminun ang puso natin. Kung saan tayo nagkasala ng kulang. Nawalaan kita ng sinseridad. Genuine nga puso. Anong daluyan tayo ng Santong Espiritu? Dahil alalahanin natin ang kamatayan ng Panginoon
Sa krus ng Kalbaryo, naghirap siya. Nadurog ang kanyang katawan. Ang dugo niya lumabas sa katawan niya. Itong maglinis, magpatawad nating kasalanan. Kaya magsumikap tayo, papasok sa puso natin yung dugo ni Kristo, maghugas sa atin yung kanyang banang espiritu. Aron tayo makaisa sa katawan ni Kristo, babalik ang presensya sa atin. Jesus. Hallelujah! Lahat tayo magsisi, maginulsol. Habang inawakan natin yung tinapay, ang tinapay, simbolo ng katawan ng Panginoon. Nadurog, nadunot sa krus ng Kalbaryo. Linatigo, sinipa, binunalan, tinusok, naghirap, hanggang namatay. Ilagyan ng kuruna ang ulo nga matunog. Grabing sakripisyo ang naranasan ng Panginoon para sa atin. To be commune with Him upang tayo isahin sa Kanyang katawan. Kaya maminamahal, magsisi tayo. Mahal na Panginoon, nakikita mo yung puso namin. Forgive us and cleanse our heart and create us a genuine heart, Lord, full of humbleness and sincerity and devotion in serving you, Lord. To prioritize thy will above all our personal desire. Forgive us and help us, Father. Cleanse our heart this moment, Lord. Kahabagan mo kami sa oras na ito, Lord. Dalangin ang delay, Pastor, Lord. Minamahal, hawakan yung tinapay, sabi ng Biblia. Siya nagpasalamat na siya. Kanyang gipikas-pikas ang tinapay. At sinabi, itong aking katawan na nadurog dahil sa inyo. Kainin niyo to sa pag-alala sa akin. Hallelujah. Hawakan niyo yung ubas. Yung kupa. Simbolo ng dugo ng Panginoon. Ito maghugas sa atin kasalanan. Because without shedding of the blood, there is a remission of sin and forgiveness. Katapos ng hapunan, yung kinuha ang kupa at sinabi, itong bagong testamento ng aking dugo, gawin niyo to palagi at inumin sa pag-alaala sa akin. Inumin natin. Yata. Sing it, hallelujah. Thank you, Lord. When I get revival to the Lord, that you come on to us and be with us to the Lord. Thank you so much for the first prayer of the beloved. Praise the Lord. Thank you so much for the sweet little process that sing our heart. That's why we glorify the soul. We live like it for the body of God. Patuloy yung damay ng presensya. Mga tao Nagtungo at nagkita na mapalagpas na naman.
si Kristo Guguban na mayroong latay ang buhay ang katawan at sa ulo may corona ng tindig at sa bawat hakbang niya'y naghamak ng mundo'y maririnig sa landas ng pagdurusa na tinyak ni Jesus namatay siya upang tayo matubos. Langit ay nilisan niya dahil inibig niya tayo. Hallelujah! Jesus! Ang landas ng pagdurusa ay naan sa Kalbaryo. Tunay luminis upang tayo luminis sa krus na ganap ang kaniyang masakit sa landas ng pagdurusa na tinyak ni Jesus namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya dahil inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay naan sa Kalbaryo. Hallelujah, hallelujah. Singgit, hallelujah. Mga minamahal, pangawakan yung presensya ng Diyos na hindi mawala sa ating puso. Mag-create yan ng serbisyo sa Diyos na tos puso at sinseridad. May mga bisita, mga baguhan. Kung mayroon man, lalapit kami sa gitna. Sinapa mga bisita, baguhan. Baguhan ka mo. O, tindog po. Ating mga bunga. Yan. Paliyog lang. Yung karon pa nagatambong ba, ating bunga. Dahil lipatinduga sila. Inyong dawato ng Ginoo, nga inyong personal nga magluluwas. Diyos, o gaharis yung kinabuhi. Yung taos puso. Sige po, itaas yung kamay. Ibayaw kamot. Ipiyong ang mata. Inyong dawato ng Ginoo ang kasilit. Sinsiro. Aron mo sulod ang Ginoo sa iyong kasingkas. Lito kanyo, amahan ko sa langit. Sa gala ni Ginoong Isus. Ginoo, salamat. Simong kaayo gug maalam ka nako. Gidala mo ako diri sa simbahan. Aron mailhan kita. Masimba kita. Aron madawat kita. Nga akong Dios og mangluluwas. Ginoong Isus, pasayloa ako sa tanan kong nahimong sala. Karon, mupuyo ka sa kasing-kasing ko. Gidawat na kita. Pasayloa ako. Imo anak mo kong tinuod sa kasing-kasing binuhatang kamaturan. Sulat mo akong ngalan sa langit. Sa ngalan ni Jesus ang gidawat. Amen. O po ino, maraming salamat sa makatauhan niya karon. Pasayloa sila, kaluwi sila. Muning sinugdanan silang relasyon sa paglingkod sa iyo. Kaluwi sila, tabangi sila. Na sila magpadayon mga lagad kanimo, Lord. Antos yung pagbalik, hindi na magtagal, babalik ka na. Kunin mo na kami di sa lupa, dalhin siyong kahalangitan. Kaya bless these people, Lord. Forgive their sins, my God. Mag-ianak mo totoo. Malalang malapastor. Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin, Diyos maminamahal. May 4 na reglamentong kaligtasan, 4 na reglamentong kaluwasan. Una, pagtuo. Mituo na kamo.
Ikaduha, pag hinulsol. So, naghinulsol ka mo. Pangtulo, bautismo sa tubig. Sa ngalan ni, ituslob ka mo sa tubig. Immersion ba? Ituslob sa tubig, sama nung nagbabautismo si Jesus Kristo kay Juan Bautista. Aron ang iyong kasalanan mabilin sa tubig. Paghawas nyo, bago na kamong binuhat. Ang iyong kasalanan na pasaylo na, nalubong na sa tubig, so maabli ang langit after yung pagbautismo, the heaven will open, and the Spirit of the Lord like a dove, descending, bababa, papasok sa puso nyo. At silyo nyo, na anak na kamo ng Diyos. So balik-balik kayo dito, Miyerkules, Biyernes, Domingo, magpadayon, alagad sa Ginoo, makamit nyo ang kayuhan sa datian, kasulbaran, problema, panalangin sa material, financial, kompleto, plus kinabuhing dayon sa langit. Kaluwasan, importante sa ato. Salamat sa Panginoon. Sige po, balik mo sa lingkuranan, o niya, diri ka mo, kay pasamtong ka mo sa pagbautismo, may tubig na bird. Oh, may tubig, ready na. Naisanida, ilisan nyo. Baptismal room, iilis para, may mga tawil dyan, para mabautismo ka mo. Pag-baulis yung balay, kompleto na kamutanan. Amen? Palakpakan po natin mga Panginoon. So, mga minamahal, nalalangin na ba kita? Wala pa? Ha? Wala pa. Mga muyo ta. Unsaman kada ko imong problema at balatian, itugyan sa Diyos. Manalangin tayo. Opo, nakilang Diyos sa mamalan sa matamis na pangalan ni Jesus, manang Panginoon, to the first prayer of the beloved parents, the Lord, alam namin, pinapakinggan mo pray na yung propeta. Sa oras na ito, humingi kami ng tulong habang sa ibaba ang iyong kapangyarihan, Lord. Hipuin mo yung puso, isipan ng kapatiran, may taglay karamdaman, problema, kahirapan sa buhay, kahilingan sa iyo. I-grant mo, Lord, in ang mga prayer. Panginoon, pakinggan mo, anak mo na sila. At ang presensya pumasok sa puso na, Lord. Karon din we claim all the promises, Lord, because they were the answering God who heard the cry and permanent the children, Lord, right now, my God. First name of the pastor, in Jesus' name, sing it, hallelujah. Ipando ka mo si Ulo ang isa na kataas. Lahat tayo mag-rebuke with all power authority. Yes, minsan pa ulit mo lang pa yung babang kapangyarihan mo sa amin. Pagpalain mo ulit pagkapatiran, kitiramdaman sa balatian, problema, garapan. I bind the prop darkness. Demons, infirmity, the sickness, and disease us out from all thy children right now. The might of Jesus, demons of cancer, leukemia, diabetes, all cancer diseases, problems, sicknesses, vices, unbelief and doubts, poverty, cast out from him right now, Lord, in Jesus. Bless them so much financially, physically, spiritually, Lord, right now. Strengthen their faith, my God, in Jesus' name. Jesus' name. Amen pa sa Lord. Hallelujah. Palakpakan natin Diyos manuwa. Manindog ta, mga minamahal, bayo kamot. Mulokso kita, tulog abises, kusog na pagsinggit, kaling sa puso. Help us, Lord! Help us, Lord! Help us, Lord! Amen. Maraming salamat sa Panginoon. Minamahal, ayaw mag-absent ha, Miyerkules, Biyernes, Linggo, dito kamo. Mga milagro palanginan kamo sa Diyos. Hindi ta magdugay, mga minamahal. Kaya, hindi na, kung nakita na overtime na tayo, mga minamahal. So, magkuha tayo ng special offering, mga minamahal, para palanginan kamo. Lord, palanginan mo kapatiran na patuloy na bibigay ng ilang mga special offering, dugang painaglano sa mga iglesia. At i-return the blessing to them, my God, abundantly, bless their job, their business, everything, my God. So the letter first leading mula pastor, in Jesus' name, amen and amen pa sa Lord. Hallelujah. Of your goodness and your love, big kindness, and I know your grace, giving me life, giving me life.
og tatanan, mami na mahal. Sa atong closing prayer. Ayaw kalimti, ha? Oy, may meeting daw ang Marshall after the service po, mami na mahal, no? Itong beloved preacher, Lorenzo Caha, ipang-pray nyo ang ating closing prayer. Niya direng. Yan. Bora may tingog na. Bora may tingog yan. Sige lang po. Sige. Yo, ay, maguba na. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Diyos ng mga pagmayarihan sa lahat, sa unat na langin, ng mga pastor, mga Panginoon, sa usan ito, Diyos. Maraming salamat, mga Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Sa banal na presensya, hallelujah, praise the Lord. Aming narama sa oras na ito, mga Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Mahalo sa iyong banal na hallelujah, salita, mga Panginoong Isus. Ito nagbigay sa amin ng karunungan, kagalakan, katuwahan, mga Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga anak, mga Panginoon. Dapat sila dumalo sa iyo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, mga Panginoon. Namin nalagin sa oras na ito, Diyos. Pagpalain mo, nagbigay sa iyo ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, more than enough para pa yun sa presensya ito. Hallelujah, pagpalain mo, huwag mo kalimutan, hallelujah, matanggap na ang dupling pagpapala with financial sa kanilang mga buhay. Malapangin sa oras nito, Diyos, hallelujah, praise the Lord. At nang umuwi ang iyong mga anak, malapangin mo, pagpalain mo, paratingin mo sa kanilang mga tahanan, malapangin mo, ingatan mo sila, Diyos, ibalik mo sa Lord kabahin, inot sa amot ng langin, at sa mga pangyayang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Maglaman uway kita, minamahal. We love you in the Lord. Our Diyos loves you.